next question, ano pong masasabi mo sa mga nakikipagdebate tungkol sa rebolto na pinaninindigan nilang iyon ang imahe ng Diyos? Diretso, pinababayaan ko na lang yan. Meron nga ako isang nakausap na nakaraan tungkol dyan. Nahayaan ko na lang yan. Primarily kasi wala naman masyado naniniwala dyan di ba? Under ng Christianismo isang religion na lang naniniwala dyan Kung meron mang pangalawa, hindi ko nakilala. Kung may pangalawa pa, hindi ko nakilala. Pero diretso, hinahayaan ko na lang yan. Kasi, yan, tinan mo, gaya nga na sabi ko, wala na naniniwala dyan sa ganyan, rebulto. Wala na halos naniniwala dyan. Yan ang sagot ko ron, wala na halos naniniwala dyan sa rebulto na yan. Halos lahat ng religion under Christianism, hindi na naniniwala dyan. So, paniniwalain lang nila dyan, wala, mga kapwa-miyembro lang nila. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Yan lang po muna, bossing. Thank you po. Okay. Annalyn, go. Question ko lang po. Sa tingin mo, ano ang pinaka-underrated na skills ngayon? Communication pa rin. Walang kamatayang communication skills. If you know how to communicate, halos secured na ang kinabukasan mo. Pag marunong ka magsalita, halos secured na ang kinabukasan mo. Ang dila ng pantas parang punong kahoy ng buhay. Communication pa rin. Walang tatalo rin. Tangina, sa isang panahon na halos hindi na maraming tao ang marunong magtahi ng salita, communication pa rin. Communication, hands down. Communication, pinaka-underrated skill. So, sobrang underrated skill nga niyang communication na yan. Tingnan mo, kahit presidente, nagkamali pa Diba? Sipin mo yun, sabi nahuli daw, nahuli. Si Saldico, nahuli na. Nahuli si Saldico. Asa ng picture? Wala nga. Tapos ngayon, wala na daw sa Czech Republic. Akala ko ba nahuli? Akala ko nahuli. Asa na? Anyari? At naghahanap daw na asylum sa France. Akala ko ba nahuli na? Isipin mo, presidente na yan Sobrang underrated ng konsepto ng communication. Ultimo presidente, sumasablay pa. Diba? Pagtatahi na lang ng salita, paggamit na lang ng tamang salita yan Hindi ang ibig sabihin ng nahuli ay nasa kote. Ang ibig sabihin ng nahuli, pwedeng napastop, napahinto. Ano ba talaga ibig sabihin niya? Nahuli na yan. Ang gulo Ang gulo. Diretsa lang, ang gulo-gulo nyo talaga, diretso. Ang kulo-kulo. Follow up, go. Thank you po. Ano yung paniniwala mo dati na natutunan mong mali? Naku po, napakarami. Napakarami. Akala ko dati, ito, sobrang laki nito. Akala ko dati ang cause ng kahirapan katamaran. Hindi. Akala ko dati ang cause ng kahirapan katamaran. Ang isa sa pala sa mga pinakamalalaking causes ng kahirapan, diretso, kawalan ng direksyon. Kasi pag wala kang direksyon, tatamarin ka talaga. Byproduct lang siya. Kasi din mo, isipin mo, trabaho ng trabaho, tapos naubos na ubos. Trabaho, ubos. Sisipagin ka ba dyan? Sisipagin ka kaya niyan? Kawalan ng direksyon, isa sa mga dahilan ng kahirapan. Wala kang eksaktong dahilan kung bakit gusto mo umalagwa buhay mo Kung gusto mo umalagwa buhay mo. Wala ka ring eksaktong dahilan kung bakit gusto mo makaalpas sa kahirapan. Kung gusto mo makaalpas sa kahirapan. Ngayon, they have this delusion that because of sending their schools, their children to schools, akala nila yung anak nila magliligtas sa kanila sa kahirapan. Sa kawalan ng direksyon yan Sila walang direksyon, ginagawa yung anak nila papatapon nila sa institusyon ng gobyerno tawag eskwelahan. Pagkapatapon doon, akala nila yung anak nila magkakaroon ng direksyon sa buhay. Akala mo, yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Pero ito problema, kung ano puno siya bunga. Ngayon, lahat ng meron ka, binigay mo sa anak. Lahat para sa anak. Lahat para sa anak. Yan ang direction mo. Lahat para sa anak. Lahat para sa anak. Lahat para sa anak. At tinan mo, yung anak mo, nagmamadali ding mag-anak. Bakit? Lahat para ibigay din niya lahat ng meron siya para sa anak. Bakit? Yun ang nakita sa'yo. Nakita sa'yo, lahat ng meron ka para sa anak. Lahat ng meron ka para sa anak. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari sa anak mo? Automatic, mag-aanak din na maaga. Bakit? Yun ang nakita sa'yo Lahat para sa anak. So, dapat mag-anak din ako na maaga para lahat din para sa anak. Yan na mismo ang dahilan ng kahirapan, kawalan ng direksyon. Yan ang eksakto dahilan ng kahirapan.
Akala ko nung bata ako, ang daming mahirap kasi tamad. Yun na akala ko. Eh nakita ko sa Tondo eh. Puta, hindi diretso, hindi sila tamad dun eh. Masabi mo bang tamad yun? Puta, mula pagsikat ng araw, kapag lubog ng araw, tatrabaho, magkakasama kami. Magkakasama kami. Kasama ko sila. Eh ako puta, partida na, okay yung katawan ko ha. Hindi mo naman sabing sobrang ganda ng katawan, pero at least kahit paano, pambaragan yung katawan ko. Pero grabe yung tibay ng katawan nila kumpara sa akin, ang layo ng diferensya. Ang layo. Ano ibig sabihin? Batak yung katawan nila sa hirap. Hindi sila tamad. Pero bakit mahirap? Walang direksyon. Wala. Bakit walang direksyon? Kasi wala silang makitang ibang paraan kundi yun lang talaga eh. Ang nakapaligid sa kanila, puro kahirapan lang eh, di ba? Nanay nila mahirap, tatay nila mahirap, kapatid nila mahirap, kapitbahay nila mahirap, tropa nila mahirap, pati mga tropang addict din nila, mahirap din. Lahat mahirap eh. Tapos konting pera, ubusin, konting pera, ubusin, konting pera, ubusin, konting pera, ubusin. Paano ngayon makakaalagwa pagka ganyan? Buti nga ngayon, nagkaroon na ng internet eh. Kahit paano, ilang piraso ron sa Tondo. Medyo nagme-message siya sa akin eh. Boss, nung nandito ka, sumabay ako sa'yo eh. Ngayon, kahit paano, dati nangungupala kami sa squatters area. Ngayon, may sarili na kami bahay, squatters area pa rin. Pero may sarili na sila, at least. Di ba? Kumpara mo naman kaysa, takina, squatters area ka na nga nakatira, nakungupahan ka pa. Di ba? Alat mo naman nun. So, ngayon, may sarili na silang bahay. Squatters area nga lang. Pero sarili na nila. Nabili na nila sa kapitbahay nila. Oh. Nakakaalagwa, utay-utay, unti-unti. Buti na lang, may internet. Yan, isa sa mga pinakamalalaking bagay na akala ko tama. Nanday lang, bakit mahirap? Kasi tamad. Hindi pala. Hindi. Karamihan sa kanila, wala lang talagang direksyon. Walang direksyon. Wala silang makitang paraan kung paano aalagwa kasi masyadong malaki yung gap ng mahirap at mayaman. Yan nga kaganda kung bakit ginawa ko tong Project 1M eh. May mga ilang pirasong mayaman dito, marami dito, majority mahihirap. Bawal kapag ka mahirap ka, dito sa loob ng Project 1M, bawal pag mahirap ka, pag pasasaan mo yung mayaman. Bawal na utang-utang, diba? Hiram-hiram. Bawal. Bakit? Masusuya sa'yo mayaman. Dapat, magpaturo ka. Yan, gusto ng mayaman yan. Gusto ng mayaman nagtuturo eh. Yung mapapansin nyo eh, mga mayaman gusto nagtuturo, gusto nilang pinapasa yung laman ng kokote nila papunta sa iba pang mga taong gustong matuto galing sa kanila. Bakit? Kasi they've already made it in life. Karamihan sa mga mayaman di madamot. Bakit sumasarado ang kamay? Kasi yung mga mahihirap ang gusto pera. Yun ang gusto, pera. Ayaw ng karunungan, gusto pera. Eh hindi naman yun ang gustong ibigay ng mayaman. Ang gusto ibigay ng mayaman, karunungan. And in return, sa pagbibigay ng mga mayayaman ng karunungan sa mga mahihirap, yung mga mayayaman nakakakuha ng entertainment. Ang sarap sa pakiramdam ng mayaman na nakakapagturo siya sa iba. Sarap sa pakiramdam nun. Yun, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko na ngayon nabibridge natin yung gap na yun. Hindi pala mahirap. Hindi pala ang dahilan ng kahirapan dahil tamad. Kundi ang dahilan, isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng kahirapan, base sa naobserbahan ko, personal observation ko ito, kawalan ng direksyon. Kawalan ng direksyon. Yun, follow up, go. Ito po, tamang-tama po yung question ko. Ano ang biggest lesson na natutunan mo sa failure? Na failure is just a step. Ayan. Step lang yan, step sa proseso ng pag-alagwa. Isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa pagpalpak, sa pagbagsak. Kasama yan sa proseso. Kasi hindi mo makukuha lahat na lang pulido, lahat na lang perpekto. Hindi mo makukuha ng ganun. Ngayon, isa rin sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, para hindi masyadong maraming kapalpakan, magtanong ka na sa nakakaalam. Huwag ka magdunong-dunungan, huwag ka magaling-galingan. Kasi maraming tao nagdudunong-dunungan, nagagaling-galingan eh. Tingnan mo, pansinin mo. Sa lugar ng mga mahihirap, ultimo nanay mo na mahirap nagtuturo sa'yo paano yumaman. Magtataka ka. Wala naman siya resulta. Samantala nagtuturo paano yumaman. Nako, anak, huwag ka na mag-business. Mag-empleyado ka. Nako, anak, huwag ka na mag-empleyado. Mag-business ka na lang. Marinig mo eh. Wag. Puro ganun. Wag. Ma, pupunta ako ng punta ka Middle East. Nako, anak, mapapatay ka dyan. Pupunta ka Amerika. Mag-asawa ka ng apam? Mag-asawa ka na ng apam? No. Tingnan mo, kung sino, alam mo, mag-ingat kayo sa pakikinig sa mga tao. Kung hindi yung buhay ng tao na yun ang gusto mo, huwag niyong pakinggan. Kung hindi mo gusto yung buhay ng tao na yun, huwag mong pakinggan. Ganun kasimple. Kailangan ng resulta, proof of concept. Proof of concept.
Kaya nga tinan mo, na-appreciate ko yung ilang mga tao na nagtatanong sa akin, ba't yung maniniwala sa'yo? Tindero ka lang naman ng sinigang. Tama nga. Tama nga. Oh, there's some sense to that. Bakit ka naman makikinig sa akin? Tindero lang naman ako ng sinigang. Until you know who I am. Hanggang sa malaman mo. Tsaka mo maintindihan ba't nakikinig sa akin ng mga tao. Proof of concept. Proof of concept. Ngayon, yung dami ngayon ng mga tao na nakinig dun sa tindero ng sinigang na yon, yung ilang piraso sa kanila umalagwa na buhay. Proof of concept. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, go. Ito po, last question ko na. Ano sa tingin mo ang ugat na kung bakit nagiging traitor ang isang tao? Kadalasan, pansarili lang iniisip. Short term versus long term. Yun ang pinaka-common eh. Bakit nagiging traitor ang tao? Kasi short term versus long term. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, wala naman talagang dahilan para mag-traitor kayo. Diretso, maliban na lang talaga, sobrang siraulo talaga niyang putang inang kung sino man yan na nakasama mo sa mahabang panahon. Yan, kahit traidorin mo yan para magsumbong ka sa batas, ayos lang. Diba? Pero, alam mo yung sa mas madalas na pagkakataon, hindi naman dyan nanggagaling ang pagka-traidor eh. Sa madalas na pagkakataon, yung pagka-traidor nanggagaling yan sa mga taong nakadikit sa inyo. Kaya mag-iingat kayo sa mga kadugo. Yan, common yan, sobra. Kadugo, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Ingat kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Remember that betrayal never comes from your enemies. They always come from people close to you. Yung pagta-traidor, hindi nanggagaling yan sa mga kaaway nyo. Nanggagaling yan sa mga taong nakadikit sa inyo. Ingat kayo sa mga taong nakadikit sa inyo. Sigurado, eventually, magkakaroon din ng ganyan sa loob ng grupo. Sigurado. Kasi wala namang grupo na walang nag-traidor kahit kailan. Nagkakatalo na lang yan kung sino. Nagkakatalo na lang yan kung kailan. Sa mas madalas na pagkakataon, dito kasi sa grupo natin, mahirapan ka mag-traidor eh. Mahirapan ka eh, kasi wala namang kabalbalan dito eh. Wala eh. Sa madalas na pagkakataon, kapag ka magta-traidor ka, tas dito sa grupo na to, puta, pagsisisihan mo rin eh. Ikaw rin mismo, tinan mo, katulad ng mga ibang mga umalis dito sa grupo ng Project 1M, tinan mo, nung mamakaawang bumalik. Yun ang mapapansin mo eh. Ayun, naging nakita kong common denominator, yung mga naging emotional lang sila. Ganun. Kapag away sa kung sino may isang pirasong miyembro, tayo paglipas ng panahon, nagmamakaawang bumalik. Bakit? Wala makikitang grupo na ganito eh. Dito po tayo, hindi tinotolerate dito katarantaduhan eh. Kaya, kung tarantado ka, pwede ka pumasok dito, pero bagong buhay ka. Huwag mo tatargetin tong mga tao rito sa loob, kasi tangina eh. Ikaw din mapapano, maniwala ka. Hindi tinotolerate dito katarantaduhan, may kalalagyan ka talaga. May kalalagyan ka talaga pag tarantado ka. Kung gusto mo maging tarantado, pwede naman, pero sa labas ng grupo, wag dito. Ayun. Yung sabi ko ron, follow-up question ko. Okay na po. Saka sa na lang po, sa sunod na lang po. Maraming salamat. Ace, go. Baguio. Hello, Brad. Good evening. Good evening. Verdict mo lang dito sa verse ni John 8 verse 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Naantay ko yung tanong, binasa mo lang eh. Ano tanong mo dun? Verdict mo lang, brother, kung anong dapat paniwalaan natin dun sa verse na yun. Ano tanong mo eksakto? Kasi mahirap pa interpretasyon, brother. Doon tayo sa tanong mo lang eksakto. Kasi Dami masyadong nakalagay dyan sa talata na eh. Mahirap pag-discuss, baka sumobra tayo, sabihin pastor pa ako. Hindi po ako, ulitin ko lang po, hindi po ako pastor, sino ba ako, vlogger. Ba't ako tinatanong tungkol sa Biblia? Kasi nagbabasa po ako niyan. Ba't ako tinatanong tungkol sa ibang bagay ng Quran? Kasi nagbabasa rin po ako niyan. Hindi nga lang ako masyadong nagsasagot ng tungkol sa Quran. Kasi hindi ko pa kabisado katulad ng pagkakakabisa ko sa Biblia. So nag-iingat din ako, mamaya magkamali ako eh, diba? Mahirap na. So ayun, Gego, tun tayo sa tanong mo, brother. Sabi kasi ni Jesus Christ, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak daw ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya. Anong klaseng kalayaan kaya yun, brother? Kalayaan sa kasalanan. Yun naman din, nababasa naman dun eh, di ba? Ang sino mang nagkakasala ay alipin
ng kasalanan. Maliban na palayain ka ng anak, hindi ka magiging tunay na laya. Oh. Ano yan? Saan kalayaan yan? Kalayaan sa kasalanan. Kasi dati kang alipin ng kasalanan, di pinalaya ka ngayon. Ayo, maliwanag naman doon sa talata eh. Di ba? Meron na kasi nakalagay na at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman, sabi niya. Tama. Anong tanong mo doon? Kasi paanong nabibilang gubay yung mga tao doon? Oo. So, paano- Di ba yung nagkakasala, alipin ng kasalanan? O di parang bilangguan din yun, alipin ka ron eh. Bandage ka eh, nasa within the bandage of sins ka eh. Maliban palayain ka, sa papanong paraan, di ba? Ang sabi, mga gugas kayo ng inyong mga kasalanan, bautismo. Sa bautismo ka dadaan. Tapos true pa na ng palataya kasi maliban na sumasampalataya ka, tsaka pa lang mangyayari ang bautismo na yan. Doon pa lang yung simula ng paglaya sa kasalanan. Kasi may katubusan. Yung katubusan, doon nga kay Jesus Christ. Yun nga yung sinasabi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Di ba? Katubusan yan, o kalayaan yan, doon sa kasalanan. Ngayon, tatanong mo, bakit ganun? Bakit may parang bandage pa? Kasi nga, yung mga tao na nagkakasala, alipin ng kasalanan. Yun na mismo yung nakasulat eh. Yung mga tao nagkakasala, alipin ng kasalanan. Hindi ba nararanasan sa sarili mo na yun na gusto mong lumaya sa kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa, pero hindi mo magawa? Di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto ko. Di ba may ganun kanta? Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Di ba? Yun mismo yun. Yung bandage ng kasalanan. Tingnan mo, hindi mo napapansin. Meron nga, dito lang sa mga nagtatanong sa akin sa social media. May mga nagtatanong sa akin dyan, behind the scene na lang eh. Na yung jowa nila may asawa na. Tapos sila yung kabit. Tapos gusto nila lumaya, di nila mapigilan yung sarili nila kasi minahal na rin nila yung lalaki. Masama po ba yun? Nagmahal lang naman ako. Ako diretso, dinadaan ko na lang sa pabiro yan eh. Para saan? Para di masyadong mabigat. Kasi kung gagamitan mo ng talata, maniniwala ba sa'yo yan? Pero ang mga tao kasi ngayon, mapapansin mo, mga tao ngayon, they want entertainment. Tapos minsan, kung saan yung entertaining, doon sila sumusunod. So di sige, sumusunod ka na rin lang naman sa entertainment, I will give you fucking entertainment para tigilan mo yung katarantaduhan mo. Para tigilan mo yung katarantaduhan mo, bibigyan kita entertainment. Sabihin ko sa'yo, sabihin kita talata? Hindi kita bibigyan talata. Ba't hindi ka naman maniniwala eh? Bibigay ko sa'yo, logic. May kasama entertainment. Puta, gumamit yan lang ng puso mo, hindi mo pa ginamitan ng utak. Tangin na naman, di ba? Talinuhan mo naman, alam mo hindi mapapasayo yun eh. At mapasayo man yan, alam mo, lalayasan ka rin niya. Kung ano ginawa niya sa nauna, yun di gagawin niya sa'yo. Now I have given you entertainment. I have also given you logic. Ngayon, mas malaki ngayon yung chance na tigilan mo yung katarantaduhan mo. Di ba? Kasi mapapansin mo, yung mga alipin ng kasalanan, talagang hirap na hirap talaga sila. Kahit naman ako eh. Ramdam ko sa sarili ko dati, naninigarilyo ko eh, diba? Ngayon makikita mo, nagtutubako ko. Maminsan-minsan. Pero hindi yan katulad nung dati na Yossi ko, tangina, sunod-sunod talaga, addict talaga ako sa Yossi. Nakita nyo naman sa live yun, sunod-sunod eh, diba? Minsan nakakaisa, 2 kaha ako. Pag sobrang sarap talaga ng conversation, lalo na pagka may tropa mo yung bisita, nakaka-2 kaha ako isang upuan eh. Well, extreme naman na yun, madalas 1 kaha. Pero, alam mo yung, hindi na katulad dun dati na ngayon, tangina, kahit kailan hindi na ako ulit humawak ng Yossi kahit kailan. Tobacco, paminsan-minsan, sobrang bihira. Sa isang linggo, minsan, 1 lang. Isa wala pa nga eh. Marami na masyado sa 3 sa isang linggo. Tapos yung isang stick ng tobacco, ano pa ako niyan? Siguro mga 5, 10 sindihan sa iba-ibang araw pa. Hindi na siya gaya ng dati eh. Yossi, tangina, grabe yun. Puta, naglalaway talaga ako. Nung sa Tondo, tinigil ko na 1 buwan yung Yossi. Nung nasa Tondo ako kasi, tumigil ako 1 buwan, straight. Kasi hindi kasama sa budget yun eh, nung binubuo ko yung Tondo. Hindi kasama sa budget ng Yossi dun eh. So, titigil ako ngayon. Puta, ba nagbabaklas ako ng tareta? Mutuloy laway ko. Ganun pa ako. Tapos pilalaglat-lagnat ako, ganun. Tanginang yan. Then pagkatapos sa 1 buwan na yun, balik ulit ako, Yossi na Yossi uli. Ayos, sarap, ayos. Tinigil ko lang kasi yun kasi hindi kasama sa budget yun nung ginagawa ko yung Tondo eh.
Pero hindi naman parang magbabagong buhay na ako ron tungkol sa Yossi. Tapos there was one time na nangyari, nawalan ako ng preno. Tangina, wala na akong choice to. Kailangan ko na talaga tigil yung pag-Yossi na yan. Kasi hindi ko naman gusto umakit sa, alam mo yun, pagpunta mo sa kabilang buhay. Puta, addict ka sa Yossi, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Hindi mo mapigilan eh. So ginawa ko, tinigilan ko na talaga. Ngayon completely, Yossi free na ako. Wala ka makikitang kahit isang video ko na nag-Yossi ako kahit kailan. As in, sigarilyo. Hanggang tobacco na lang, max na yun. Tobacco. Hanggang tobacco na lang ako, max na yun. Pero Yossi, completely, wala na talaga kahit kailan. Hindi na ako ulit tumawak ng Yossi kahit kailan. Kahit bigyan mo ako ng Yossi, di ko na tinatanggap. Ayoko, tangina. Babalik na naman tayo sa ganung sistema. Pinagkaiba, layo ng pinagkaiba ng Yossi, tsaka tobacco eh. Tobacco, ang gabibig lang yun eh. Yossi, pinapasok mo talaga sa bahaga mo eh. Kasi ang layo talaga ng diferensya. Layo ng diferensya. Yan ang masasabi ko ron, brother. Yung mga alipin ng kasalanan, alipin talaga, ang hirap tanggalin ng kasalanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, hindi nyo lang halata eh. Hindi lang halata. Pero dinadaan ko dun sa paulit-ulit ko sinasabi na lahat ng bagay na masarap, nakaka-addict. At lahat ng bagay na nakaka-addict, nakakahirap. Lahat ng bagay na masarap, nakaka-addict. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Saglit lang, Brad. Saglit lang ha. Hindi ka lang. Next muna ako, brother. Fedgy, go. Trabaho si brother. Anak buhay mo. Hello. Ano ang nagpapaganda ng isang tao? Ulit, sorry. Medyo mahina yung pasok. Ano ang nagpapaganda ng isang tao? Nagpapaganda sa mas madalas sa pagkakataon kung ang hanap mong ganda ay yung panglabas na anyo, uniqueness. Yung pagiging unique, yun lang nagpapaganda. Remember that beauty is in the eyes of the beholder. Nasa tumitingin yan eh. Pag mas unique ka, mas maganda ka eh. Pag mas unique ka, mas maganda. Yun ang mapapansin mo eh. Beauty is in the eyes of the beholder. So ano ibig sabihin? Sa mas madalas na pagkakataon, bihira ka makakita ng babaeng balingkinita na ang bewang. Sobrang bihira niyan, maliban na lang bata. Pero umiidad ng 30-40, napakabihira ng babaeng balingkinita ng bewang. Ganon din ng mga lalaki, napakabihira ka makakita ng lalaking may abs. Napakabihira ka makakita ng lalaking may abs. Yun nga yung dahilan kung bakit tinan mo. Pag halimbawa, yun nga mapapansin mo rin eh. Yung sa... Di pala maganda halimbawa, naisip ko yung construction worker. May mga vlogger kasi na construction worker eh. May nakita akong ganun dumadaan sa newsfeed ko. Tangin ang ganda ng katawan talaga, legit. Puta, alam mo yung pinaghihirapan ng mga bodybuilder, sila normal lang. Normal lang sa kanila. Normal lang sa kanila. Tapos alam mo yung pagtirignan, putang ang ganda ng abs ito. Alam mo yung lalaki ka, pero napapatingin ka sa ganun eh. Yung deep down, tangina sana may ganyan din ako. Deep down, sana may ganyan din ako. Kaya nga sabi ko, siguro, baka susunod na laro ng social media ko. Kung hindi ba ako construction worker ako, siguro mahingisda ako o anong tawag dito? Hindi kargador. Yung nakakaganda ng katawan. Sabagay, pwede kargador. Iniisip ko rin yung magsasaka. Kasi yung kargador, madaling umalagwa yan eh. Kumpara sa, yung magsasaka talagang epitome talaga ng kahirapan yan. Alam mo yung pag sinabing paano yung mga magsasaka, automatic agad na nasa isip mo, mahirap ng mga tao eh. Yeah. So alam mo yung pagka nagmagsasaka ako, tapos nakita ng mga tao malagwa, puto magkakaroon ng sobrang daming pag-asa mga magsasaka. Lalo na yung mga mahihirap na talaga nakatira sa squatters area. Kasi sa pagsasaka kasi, alam mo yung, pag nasa Metro Manila ka, nasa squatters area ka, ang daming pang opportunity. Nasa Metro Manila ka na eh. Pero yung nasa probinsya ka na nga, magsasaka ka pa, lesser ang opportunity dun eh. Konti lang opportunity eh. So ibig sabihin, pag halimbawa, nagmagsasaka ako, tapos pinakita ko kung paano aalagwa mula sa pagiging magsasaka o mangingisda, ganun. Ayan, medyo mas maganda-gandang pag-asa para sa mga tao. Abuti lang ako ng mga 1 taon siguro dyan, ganun. May 100,000 na kagad ako. Parang katulad nito Project 1, 100,000 na kagad yung pera eh. Ngayon, medyo bumababa ng bagya. Pero alam mo yung stagnant siya, somewhere in the middle, kasi ang pangit na merkado. Pero nakita mo pa rin, as in napaalagwa pa rin, umabot ng kalahating milyon yan eh. Kundi lang ako nag-branch out at saka bumili ng bumili ko iPhone eh. Yung isang iPhone dito binili ko kay Kitang Ay. Bumili ko iPhone, nag-branch ako ng isa, tapos bumili ko ng pickup truck. Kung hindi lang dahil doon sa mga malalaking expenses na yon, malamang naka 1 milyon na nga itong Project 1M na to eh. Malamang naka 1 milyon na.
Pero yung kabilang branch, eto sabihin ko na, sarado ko yung kabilang branch, tapos babalik ulit kami sa kalsada. Gawa ko na lang ng marketing yan, para dito sa May 1. Sakto yan, para sa ano? Para sa araw ng mga laborers, Labor Day. Balik ulit tayo sa kalsada. Kasi nakita nyo na kung paano umabot ng ng mahigit kalahating milyon eh. So alam mo na, it's just a matter of time. Tutuloy-tuloy lang yung sistema, basta tuloy-tuloy lang na ganito yung sistema, okay lang kahit medyo ganito yung merkado. Alam mo, eventually aabot ka rin ng milyon, kahit abutin pa ng taon yan. Kahit abutin pa ng taon, alam mo, papaldo ng milyon yan. Balik uli ako sa back to zero ulit. Another 50 ulit gagastusin ko. Tapos balik uli sa kalsada. Back to zero ulit. Anyways, yun ang sagot ko. Follow-up question, go. Ano po ang ibig sabihin ng American Dream? Diretso, magulo yung American Dreams na yan. May mga nakikita akong meme sa social media, American Dreams is made in China. Oh, diretso. American Dreams is made in China. Yung Great American Dream, that's another term for middle class. May sarili kang bahay, may sarili kang kotse. Kasi bihira kasi may sariling bahay mahal ang sariling bahay Yan yung sinasabi nilang the Great American Dream. Meron ka sariling bahay, may sarili kang kotse, tapos may pera ka tuloy-tuloy papasok. Parehas lang naman sa Pilipinas konti lang ang diferensya Parehas lang sa Pilipinas yung konsepto ng mayaman sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas mababa Sa Amerika kapag ka may kumbaga mayaman ka lang kapag may yate ka, ganun. May helicopter ka, mayaman ka, sobrang yaman mo na yan. Pero dito sa Pilipinas, parang sobrang yaman mo na pag may sarili kang bahay, may sarili kang kotse, tapos may pera ka Basta lumampas lang ng milyon yung pera mo. Yun nga, hindi ko maintindihan Ang dali lang naman gumawa ng 1 milyon na yan And when I say madali, ang konteksto, hindi buwan ang binibilang. Ang konteksto, taon ang binibilang. Pero alam mo yung sa buong buhay mo, yung kinikita mo mas malaki lang kaysa sa ginagastos mo, aabot ka rin dyan. One way or the other, you will get your first ₱1,000,000. It's just a matter of sisipagan mo lang talaga ng husto, tapos sasabayan mo pa ng malupit na sinop sa pera, tapos dapat lahat ng lumalabas sa pera sa'yo, na hindi papunta sa pangangailangan, dapat may ROI. May balik na pera din. Ganun lang yun. Gawa ka lang ng gawa ng sistema na alam mong babalik din sa'yo. Bawa, wala kang yumamang empleyado. Hindi may yumayamang empleyado, tanga ka lang talaga. Naniniwala ka kasi sa mga networker. Hindi totoo yun. Wala yumaman na empleyado. Hindi totoo yun. Nakakita ka bang vice president ng malaking kumpanya, mahirap? CEO, empleyado rin naman yun Engineer, sa engineering firm, mahirap. Meron, konti. Sa sobrang konti, wala ka halos kilala. Piloto, mahirap. Meron ba nun? Diba? Wala ka halos makita So ano ibig sabihin? Nakakayaman ng pagiging empleyado. Hindi mo lang talaga alam kung paano. Tapos magrereklamo, ang baba ng minimum. Mababa naman talaga minimum. Wala tayong magagawa. Diyan, gobyerno lang may karapatang gumawa ng paraan dyan sa mababang minimum. Ano ngayon ang gagawin mo? Huwag kang magtyaga sa minimum, puta. Tangina, napaka-basic naman yun. Huwag kang magtyaga sa minimum Diba? Napaka-basic nun. Huwag kang magtyaga sa minimum. Choice mo yan kung mag-aaral ka ng ibang skill na alam mo mas mahal sa minimum ang bayad. Choice mo na yan. Matuto kayo Pilipinas, matuto kayo. Huwag kayong magtyaga sa minimum. Huwag ka sumama ron sa mga nagsisipagreklamo na mababa ang minimum. Na okay lang yan, kalampagin ninyo mga politiko ninyo tungkol sa mababang minimum. Pero hindi dapat mangyari na nagrereklamo ka na lang tungkol sa mababang minimum nang wala kang ginagawa. Hindi pwede. Bakit? Sayang ang oras mo sa pagrereklamo sa bagay na alam mo namang wala kang kayang gawin bilang ordinaryong taong bayan. Pagdating ng eleksyon, diyan ka bumawi. Pagdating ng rally, para itaas ang sweldo, sige yan, pwede. Wag lang kayo manggugulo. Kumuha lang kayo ng proper permit. Yan, okay pa yan. Pero, alam mo yun, lagi ka nalang reklamo ng reklamo. Ang baba ng sweldo, ang baba ng minimum. Pero nagtsatsaga ka sa minimum. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tangina, nagtsatsaga ka kasi sa minimum. Yang kasing pagtsatsaga mo sa minimum, choice mo na yan. Ibig mo sabihin, mula tumungtong ka ng 18 anyos, hanggang mag-senior citizen ka, wala man lang inusad ni kapraso. Grabe naman. Pwede ka naman mag-aral sa TESDA, libre lang. Oh, paalala ko lang sa inyo, para lang paalala ko sa inyo, Pilipinas, pwede kang mag-aral sa TESDA, libre lang yan. May allowance ka pa nga Nung panahon ko, 60 pesos ang allowance, ang dami ko na training na course dyan Meron ako SMAW na welding, meron akong GMAW, meron akong massage, Swedish Shiatsu, meron akong computer technician training. Ang dami ko natutunan dyan, puta, pati pagkukulot ng buhok, natuto ko dyan Kasi gusto kong kunin yung allowance Hindi naman yun dahil gusto ko mag-training, pero dahil gusto ko makuha yung allowance Puta, alam mo syempre, ikaw kaya maghalo ng semento, masaya,
Hanap buhay ko yun, construction worker ako dati. Tangina, bayad sa akin, 250, tagahalo ng semento. Oo. Okay na sa akin, 120 na lang bayad mo sa akin. Nasa air condition na kwarto ako. Tapos isa sa umaga, isa sa hapon, 2 training ko. 120. 60 pesos isang course eh. Ngayon parang 100 pesos na daw ang allowance kapag training ka sa TESDA eh. Puta, natuto ka na ng bagong skill na alam mo babayaran ka ng mahal. Binigyan ka pang allowance, ayaw mo pa. Tangina, diba? Papaalala ko lang, libre po ang training sa TESDA. Uulitin ko ulit, libre ang training sa TESDA. Uulitin ko ulit, libre ang training sa TESDA. Say it with me. Libre ang training sa TESDA. O, diba? Tangina. Oh, may allowance pa. 'Di ba? Minsan kailangan paalala mo pang paulit-ulit na choice mo na yan kung magtsatsaga ka sa minimum. Choice mo yan kung magtsatsaga ka diyan. Huwag mo sabihing wala kang choice. Bakit? Kasi pag sinabi mong wala kang choice, it's as if nililimitahan mo na ang sarili mo na wala ka ng ibang kayang gawin. Meron nga eh. Ulit-ulit, say it with me. Libre ang training sa TESDA. Putang ina. Libre. Bakit kailangan magtiyaga kayo sa putang inang minimum na alam mo namang mababa, tangina? Reklamo ka na reklamo, ang baba ng minimum. Anak ka naman ng anak. Puking inang anak mo talaga, no? Tangina. Anak ka ng anak, leche. Tangina. Hindi mo maintindihan talaga sa mga tao. Puta, hindi ko maintindihan yan. Alam mo na nga ang baba ng minimum. Nag-asawa ka pa. Ang talino mo, puta ka. Ang talino mo. Ito pa, tangina. Alam mo ang baba ng minimum. Nag-asawa ka na nga. Nag-anak ka pa. Putang ina mo, ang talino mo. Ang talino mo. O ngayon, yung mga pilosopo, babanatan naman, bakit wala bang karapatang mag-asawa at mag-anak pag minimum? Putang ina mo, may sinabi ba akong wala? Pero putang ina mo, pag nahirapan ka pa sa pampakain sa sarili mo, hindi mo pa kayang buhayin yung sarili mo, huwag ka na muna mag-asawa, huwag ka muna mag-anak. Putang ina, pwede ka naman mag-jakol. Tangina itong bobong puta. Bibira, may bawal palang mag-asawa kapag ka minimum. Puking ina mo, edi pinahirapan mo sarili mo, hirap ka na nga sa sarili mong buhay, nandamay ka pang puta ka. Nandamay ka pa. Tangina talaga, putang ina talaga eh. Tangina mo, Pilipinas, napakahirap mong ipagtanggol eh, no? Nahihirapan ako sa'yo, puta ka. Lintik. Ano ba yun? Dumadakdak pa rin sa ganito. Tangina talaga eh. Alam mo, hindi ko maintindihan sa inyo. Tangina. Ang hirap ipag... Balis tuloy. Sabi niya, aray ko. Sige, go. Next question, go. Thank you. Sige. Okay, Kevin, go. Good evening po kay Chay. Medyo ano po itong tanong ko eh. Ay, lumilindol daw yung camera. Huwag niyong galawin yung lamesa. Sige, tuloy. Ano po ang masasabi niyo sa NPA? At ano po ang epekto nito sa ating bansa? Kaguluhan lang yan, diretso. Kaguluhan lang yan. Ang gugulo lang sila rito eh. Puta ko, may gusto ko ipaglaban eh. Yun, yung katulad ng ginagawa nila. Ayan, okay pa yan. Yung kumakandi-kandidato sila. Yan, okay pa yan. Pero yan, puta, makikipaglaban ka pa. Akay ka sa bundok. May konti, nagpapatayan na kayo ng militar. Puta, nagawa nyo. Nagawa nyo. Pwede naman kayo mamuno niyan eh. Kung tatalinuhan nyo ng gusto para maiboto kayo. Pwede naman kayo mamuno. Diba? Ba't mo na pagtsatsaga may maipag... Putang na, barilan. Tanginang yan. May nakita pa ako na parang propaganda nila. Masaya dito sa NPA. Tanginang yan. Nutugtugan pa ng gano'n habang may mga mahahabang armas dito. Tanginang yan. Sabi ko sa isip ko, ito nga NPA na to, lumang tugtugin na yan, hindi natanggap ng publiko ang violence. Kahit ano pang hilot ang gawin ninyo, pag may napatay na miyembro ninyo, hindi natanggap ng publiko ang violence. Antigas kasi ng ulo ninyo, 'di ba? Antigas ng ulo niyo eh. Pwede naman kasi nakatulad na lang din ng ginagawa ng Makabayan Black ninyo. 'Di ba? Pwede naman 'yun eh. Okay naman 'yun eh. 'Yun mas okay na parte ng NPA, yung lumalaban talaga sila sa pamamagitan ng tamang paraan at nasa batas at kumakampanya sila ng mga sarili nila. Yan okay pa yan kung gusto niyo mamuno. Pero para aakit sa bundok, makikipagbari lang ka pa sa militar, putang anong pakinabang 'yan? Anong pakinabang 'yan?
Diretso lang, anong pakinabang yan? Meron na ba kayong nagawa sa pamamagitan ng sarili nyong militar na nakinabang ang taong bayan? Meron na ba? Kasi diretso ako, personal puta, wala talaga ako makita. Ever since, mula nung nagsimula ako mabuhay dito sa mundo na to, sa Pilipinas na to, na nauna pa kayong nabuhay kesa sa akin. Wala akong makita na kinatino nung militar ninyo na sarili nyong ginamit yung militar na yan para tumino ang Pilipinas. Wala talaga. Wala akong makita. Ang nakikita ko, kaliwat ka ng patayan lang. Ang nakikita ko, kaliwat ka ng nakawan lang. Yan ang nakikita ko. Hindi ako tanga. Hindi ako tanga. Pero nakikita ko yung ginagawa ng Makabayan Black. Mas okay pa nga yun eh. Diretso, mas okay yun. Kung ikukumpara mo doon sa mga ginagawa niyo. Tanginang yun. O ano, papatayin nyo ako ngayon. O hindi, sige, punta kayo rito. Nandito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Kailangan ko pa ulit-ulitin. Alam nyo na yan eh, di ba? Paulit-ulit tayo sa bagay na napag-usapan na. Tigas ng ulo nyo. No? Anyways, yun ang masasabi ko ron. Follow-up question ko. Okay na po, Kuya Jay, na... Tahimik kayo ngayon, no? Thank you po. Tanginang yun. Anyways, sige, Chad, Baguio, go. Hello, Hello. Karan. Okay. Good evening po. Mm. So, tanong ko lang po, anong may papayo mo para gumaling sa sales? Umattend ka ng sales training ko. Ito, sales training kami ngayon dito eh. O, di ba? O, kaway mo na kayo, kaway mo na kayo. Kapite, kaway. Yay! Yan. Ito sa kabila, Rizal, kaway. Ayan. Sa sales training kami ngayon rito eh. Nagtuturo paano magbenta. Hanap buhay ba? Hanap buhay. Di ba kita mo? Hindi naman kailangan Hindi kailangan yan, puta. Pwede naman tayong, di ba? Pwede naman lumaban sa maayos na paraan ng Makabayan Black eh. Tinan mo katulad ng Makabayan Black, okay pa nga yan eh. Di ba? Ayos pa yung ginagawa nila, lumalaban sila sa tamang paraan. Sige, follow up, go. Hindi, tungkol dyan sa sales na yan, ito basic principle, kailangan may pakinabang kayo para hindi parang dating eh, ano lang, pin-remote ko lang tong pagpunta rito sa Domsa. Basic principles ng sales, kailangan alamin mo yung pangangailangan ng bibili. Bakit? Kasi pagka nakumbinsi mo ang isang tao na bilhin yung produkto mo at hindi pala niya kailangan, hindi na nga uulit yan, magsasalita pa ng masama tungkol doon sa nagbenta sa kanya. Hindi lahat ng pera kailangan kunin nyo. Yan nga yung paulit-ulit ko sinasabi sa mga sa mga networker eh. Hindi lahat ng pera kailangan kunin nyo. Hindi lahat ng panahon kailangan i-close nyo yung deal. Kailangan i-check nyo muna yung tao kung para dyan ba o hindi. Pag hindi mo rin magsalita, alam mo na, pag kimi-kimi ang balikat, diba, sobrang mahihayin. Alam mo, hindi pang networking yan. Tangina naman. Kinumbinsin nyo lang tao na bumili sa inyo, tapos nung makuha nyo yung pera, pinabayaan nyo na dahil di nyo maturuan. Kasi nung umpisa pa lang, di nyo naman dapat kasi kinuha yan. Ay, mga matitigas sa ulo ng mga networker eh. Tigas ng ulo, lahat na lang kino-close yung deal. Kaya bumabaho ang konsepto ng networking sa Pilipinas eh. Kasi panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Say it with me, panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. O, diba? Follow-up question, brother. Power! King ina nyo. Power. Okay, follow-up question, go. Power question. Second question ko po, kung magsisimula ka ulit, saan at paano ka mag-uumpisa? Diretso, yung 3 pillars ng Project 1M, tatalino mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto hanggang sa marating mo kung ano man yung gusto mo. Yan. Doon ako magsisimula. Doon sa kahit na ano pa, yung magiging endeavor na yan, magsisimula muna ako sa tatalinuhan ko muna ng gusto. Research muna. Tanong-tanong muna. Tapos pagka nakapagtanong-tanong ka na, pwede ka na magsimula, sapat na, pati pondo mo, sapat na din. Kahit ano pa yung endeavor na yan. Tatrabahuin mo na ng gusto, simbuhon ba talaga ng gustong trabaho? Follow-up question, go. Last question ka lang po. Anong habits ang nakakatulong sa pag-angat ng buhay? Naku po, napakarami, brother.
Ang pinakamalaking habit, yung 3 pillars pa rin ng Project 1. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo, tapos pag-iipunan mo. Kahit ano pa yan na gusto mong pag-angat ng buhay, kahit ano pa yan na gusto mong pag-angat ng buhay, yung tatlo na yun applicable yun. Gusto mo na maayos na anak, talinuhan mo ng gusto, mag-research ka kung paano mag-raise ng maayos ng mga bata. Tapos trabahuhin mo ng gusto, tapos lahat ng karunungan mo, kasama na rin pati experience mo, iipunan mo. Kasi may mga tao tinatalinuhan, pero di nila iniipon yung mga scenarios. Ang nangyayari, hilaw ka tuloy, paulit-ulit ka sa bagay na alam mo naman na. Bawa, ito maganda halimbawa, OFW, tinan mo. OFW, sobrang gandang halimbawa ng mga OFW dun sa alam mong hindi nag-iipon talaga ng karunungan. Hindi nag-iipon eh. Tangina, alam mo na nga na yung pamilya mo nagpapanggap na may emergency. Alam mo na yan. Regular sila, buwan-buwan may emergency, nagpapanggap. Ikaw naman si tanga, sibigay ka naman. Tapos next month, ayun na naman, may emergency na naman. Tapos next month, ayun na naman, may emergency na naman. Tapos next month, ayun na naman, nakautang, ikaw na naman ang tagbayad. Hindi ka na matutututo. Oh, hindi ka na matutututo. Wala, paulit-ulit ka lang, paikot-ikot ka lang sa bagay na alam mo naman na next month may bagong emergency na naman, panggap na naman sila. Pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, renta, pagkain. Putang inang yun. Paulit-ulit, paikot-ikot. Eh, alam mo naman, yan at yan din lang naman yun eh. Wala namang ibang bago eh. Diba? Maintindihan pa kita ko, ang tatay mo nasa ospital. Okay, sige, bagong emergency ako, kakaiba, bago na, nasa ospital. Bago yun eh, kakaiba yun eh, sige. Pero buwan-buwan na lang, nasa ospital, buwan-buwan na lang, nasa ospital. Puta, nag-check mo naman, baka tinatarantado ka na, napapanggap na lang pala may sakit. Para makuha pera mo. Ulit-ulit. Jane, lumilindol. Oh, nakalive tayo. Ayan, tinan mo, katulad niya, ulit-ulit sa bagay na napag-usapan na. Sinabi na nga huwag dyan sa lamesa na, usig na nga dito sa kabilang lamesa, usugin niya na ito. Diba? Yan ang sinasabi ko, paulit-ulit sa bagay na nasabi na. Kailangan ulit-ulit pa. Mga ilang ulit pa kaya? Okay, follow-up question, Drew. Go. Okay na ba ako? Thank you. Sige, Toscano, go. Sir Jay, tanong ko lang kung paano ka magpapakumbaba ng di bumababa yung respeto sa ng mga tao. Maging magaling ka ng husto. Pag mapagpakumbaba kang tao, habang sobrang galing mo, hindi bababa respeto sa'yo. Tataas pa ka mo, respeto sa'yo. Tignan mo, hindi nyo napapansin, minsan, ayun, yung katulad nung kagabi, sino rito ay wala pala kayo, no? Doon sa meeting ng mga officers ng OFW. Wala kayo rito nun, no? Wala. Kagabi, meeting ng officers ng OFW, nagugutom na ako. Ngayon, wala ulam. Naubusan ako eh. Pabili ko ng sardinas kagabi. Tapos, kasi alam mo yung pagka mga OFW kasi kausap mo, mga may pera yan eh. Mga taong may pera yan eh. So alam mo yung para hindi ko lang makalimutan na hindi ako importanteng tao. Pinakuha ko yung kainan ng aso, doon ako kumain. Yung sa kainan ng yung sa lagyanan ng pagkainan ng aso. Yun. Para lang, syempre pinahugasan ko naman. Pero para lang hindi ko makalimutan na hindi ako importanteng tao. Ako na mismo gumagawa ng paraan para ipaalala sa sarili ko hindi ako importante. Kasi mahirap, alam mo, delikado masyado yung konsepto ng pag-angat eh. Tingnan mo, pansinin mo, gaano karaming vlogger na sa social media, yung narinig ninyo na sumobra na yung yabang na bombahan ng mga tao. Gaano karami? Napakarami nila, yung iba career-ended pa eh. Yung iba career-ended pa. So ako, just to remind myself na hindi ako importanteng tao, ayun, ako mismo gumagawa ng paraan. Para lang ipaalala sa sarili ko na hindi ako importanteng tao. Kasi mahirap yan pag umakyat sa ulo mo yung kayabangan, nawalan ka ng humility sa sistema, mahirap yan, sobra. Mahirap. Kasi ang magiging kawakasan mo talaga yan. Paulit-ulit si Solomon dyan eh. Ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Ang dulo ng pagyayabang, pagkapahiya. Para hindi ako maging mayabang, kailangan kong gumawa ng paraan para ipaalala sa sarili ko, paulit-ulit na hindi ako importanteng tao. Kasi unti-unti nararamdaman mo, importante ka na eh. Sa lahat ng lugar halos. Sa halos lahat ng lugar. Nakikilala ako ng mga tao, nagpapapicture sa akin yung mga tao. Alam mo yung andaling makalimot na hindi ka importante. Andaling makalimot na ang dahilan kung bakit kilala ka ng mga tao kasi nagtitiwala sila sa'yo. Andaling makalimot. Para hindi ko makalimutan yun, ako mismo nagpa-practice ng humility. As in literal, gumagawa talaga ako ng paraan. Para lang hindi ko makalimutan na hindi ako importante. Para hindi ko makalimutan, lupa lang ako.
Kailangan kasi kaliwat kanan yung parangal ng mga tao, grabe, nakakalunod talaga. Yung maparangalan ka lang, makaakit ka sa stage, tapos makapagsalita ka sa harap ng mga mayayaman at tituladong mga tao na nakatapos ng kolehiyo. Ang daling magyabang. Sobra, napakadaling magyabang. Para lang ipaalala sa sarili ko na hindi ako importante, ako mismo gumagawa ng paraan para ipaalala personal sa sarili ko. Ako na nagpapaalala sa sarili ko. Kasi mahirap yan pag ibang tao pa nagpaalala eh. Mahirap yan. Nasibat ka, dali ka pagka nagkaganyan. Lalo na itong katulad nito, itong organization natin. Puta, eventually, alam mo, magiging powerful na organization ito. Ang bilis natin dumami. Ang bilis natin dumami. Buwan pa lang, wala pang kalahating taon. Pero sobrang dami na kagad. Ang bilis. Eh, yung ganyang kalaking kapangyarihan, tapos ikaw pa founder niyan, tangina, ang daling magyabang. Diretsahan lang, napakadaling magyabang. Para hindi ako ngayon maging mayabang, ako na mismo yung gumagawa ng paraan sa sarili ko. Para lang siguraduhin lang, just to check and balance, check myself, make sure that I am still humble at mapaalala ko sa sarili ko na lupa lang ako at mamamatay ako isang araw. Yun ang sagot ko ron. Para mabalanse mo yung humility ng hindi bumabatingin sa'yo ng tao, kailangan may galing ka. At dapat stellar yung galing mo. Sobrang galing mo, pero sobrang baba ng kalooban mo. Hindi ka dapat mayabang. Hindi ka dapat mayabang. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Paano naman po yung magkakaroon ka ng moral? Magkakaroon ko ng moral. Pakilakasan yung boss mo, brother. Di ko marinig. Paano po magkaroon ng moral? Hindi ko alam kung anong moral yung nasa isip mo. Merong moral na parang motivation, meron namang moral na konsensya. Alin dun? Siguro po yung yung konsensya. Susundin mo regular ang konsensya mo, nakikipag-usap naman sa'yo regular yun eh. Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Pag alam mo magaspang yung transaction, huwag mong ituloy. Huwag kang greedy sa pera. Huwag puro sarili mo lang ang nasa isip mo. Matuto ka magpaalagwa. Later part na dapat yung pakinabang sa'yo. Dapat patas. Hindi pwedeng lamang ka lagi. Bakit? Kasi pag lagi ka na lang lamang, wala nang gusto makipag-transaction sa'yo, lagi kang lamang. Even better kung medyo lugi ka pa ng konti. When I say lugi, ibig sabihin, tumubo ka pa rin. Pero hindi ka parehas ng inaasahan mo na masyadong malaki. Yun. Follow up, go. Ano pong dapat gawin kapag hinihila ka pababa ng isang tao? Huwag mong pansinin, wala naman sense yun eh. Hinihila ka pa ba? Cut. Simple. Alam mo, tulad sa akin, ang dali eh. Yung mga taong naghahatak pataas, tinan mo, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit dito sa Project 1M, ang daling umalagwa. Bakit? Kasi puro hatak pataas. Nasa ilalim ka, tulak pataas. Pero hindi pwedeng hatak pababa. Kung hahatak ka man pababa, ipit na ipit ka lang dapat, hihingi ka tulong. Pero maghahatak ka pababa para magchismis sa kung sino man na nasa loob ng grupo, tangina, alam mo, hindi magiging mabango sa pangalan mo yan. Kasi may mga nagsubok na magchismis dito eh. Sila rin, nadali. Sumabog sa mukha nila. May mga nagsubok ditong i-bottleneck, kung tawagin. Ba-bottleneck mo yung proseso para sa'yo dadaan lahat ng bagay. Tinan mo, lagi sumasambulat yan sa mukha ng kung sino man. Lagi. Kasi tinan mo, ako nga, hindi ko nga binabottleneck eh. Diba? Kumuha kayo connection dito, sige, magsikuha lang kayo ng connection. Transaction dito, okay lang. Basta less than 1,000 pesos, walang problema. Pagka more than 1,000 pesos, hindi ka muna approval para makita ko muna kung legit ba yun o na nararantado ko na lang ng tao. Diba? Pero para bottlenecking na, anong akin dyan. Lahat na ng transaction, anong akin? Tingnan mo, mapapansin ng mga tao yan, tapos mangangamoy yan. Tapos pag nangamoy yan, tingnan mo, ang baho ng tingin sa'yo ng mga tao, lalo na sa loob ng grupo. Ganon yun eh. Ganon yung konsepto. Follow-up question, brother. Yun lang po, sir. Salamat po. Okay? Bona, go. 10 o'clock. Extend ako 15 minutes. Tapos OFW tayo. Bona, go. Ryan, go. Bulacan. Ay. Brother. Ayun. Hello. Yan. Mm. Brother, tanong ko lang. Sang-ayon ka ba doon sa sinabi ni General Luna na mas madali pang pagkasundoy ng langit at lupa kaysa doon sa dalawang Pilipinong nagtatalo? Hindi. Diretso, hindi. Hindi naman ganun kamahilig makipag-away ang mga Pilipino. Diretso.
Hindi tayo masyadong mahilig makipag-away. Mahilig lang tayong umopinyon na sana walang repercussion yung mga opinion natin. Yun nga yung dahilan kung bakit mapapansin mo yung mga umu-opinion sa social media, lalo na sa mga comment section, puro mga fake account ang gamit eh. Bakit? Para hindi magkaroon ng repercussion, hindi sila nakikilala. Hindi sila mapapahiya. Yun tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa backstaban eh. Mahilig tayo dyan sa ganyan, backstaban. Oo. Pero tungkol sa langit at lupa, mas madali pa daw pagkasunduin kaysa sa dalawang Pilipinong nag-aaway. Hindi ako naniniwala dyan kasi ang dami kong mga Pilipinong napagkasundo eh. Mga magulang, tungkol sa anak nila, asawa, doon sa asawang babae o asawang lalaki, napagkasundo eh. Sa dami ng, alam mo, kailangan mo lang talaga mataas na credibility. Yun ang kailangan mo, mataas na credibility. Yun ang kailangan mo, mataas na credibility. Pagka mataas ang respeto sa'yo nung magkabilang panig, dalawa sila parehas mataas ang respeto. Madali ngayon na magparaya, alang-alang sa'yo na mataas ang respeto nila sa'yo. Diyan nga pumapasok ang pagnininong eh. In case lang hindi nyo alam, sa kasalman o sa binyagan, diyan pumapasok ang pagnininong. Huwag kayong kukuha ng ninong dahil lang maraming pera. Tanginang yan. Nininong mo para gawing ATM yung tao. Isa sa mga, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking scam yung putang inang pagdininong na yan. Isa sa mga pinakamalaking scam sa Pilipinas. Hoy, ninong ka ha. Pwede man tumanggi. Hindi, bawal. Mamalasing ka. Tanginang yan. Ba't mo ako kinuha ng ninong? Kaya kahit hindi kayo magkakilala. Ninong. Ang inang yan. Kaya hindi rin. Bakit hindi ako nagnininong eh? Puta, hindi naman kita kilala. Hindi ko rin kilala yung mas puti itong anak mo. Tapos magnininong ako dyan. Tanginang yan. Oo. Tanginang yan. Diretso lang. Uta, yung mga iba, uta. Mapabinyag yung anak mo. Hindi mo na ako katoliko. Kunin pa ako ninong. Tapos di naman tayo kakilala. Alam mo, ang dali ng buhay eh. Sobrang dali ng buhay. Turo ako kayo mga Pilipino ha. Sabihin mo na lang, di ka katoliko. Kahit katoliko ka talaga. Oo. Pag kinuha ka ninong, di mo kakilala. Sabihin mo na lang, di ka katoliko. O kung parang mabigat sa'yo yun, na itanggi mo yung pananampalataya mo, sige, wag na lang ganun. Sabihin mo na lang diretso, hindi ako nagnininong. Diretso na lang. Sabihin mo, mamalasing ka. Hindi, okay lang, malasin na lang ako. Baka mas mura pang ayusin ko na lang yung malas sa buhay ko kaysa kayo yung maging malas sa buhay ko. Tungkol sa pera-pera lang yung pagnininong na yun eh. Diretsa lang, tungkol sa pera-pera lang. Pero supposed to be, yan dapat yung konsepto ng ninong. Pag hindi na magkasundo yung anak at saka yung magulang, diyan papasok ang ninong. Plus, mga advices every now and then. Plus, mga best practices every now and then. Di ba? Alam mo yung regular lang na communication dun sa pamangkin mo, sa inaanak mo. Pag importante ang tao ka, follow-up question ko. Last na po ito para may chance naman po yung magtanong. Ano po, ang batas ba ngayon, nagagamit pa siya para magprotekta ng tao o para i-organize na lang yung community? Parehas. Actually, hindi naman lesser na i-organize ang communities pa magitan ng batas. Yun nga talaga ang pangunahing dahilan ng batas eh. Para i-organize ang community para walang krimen. Yun ang dahilan bakit may batas. Para i-organize ang community walang krimen. Walang sakit ng ulo, ma-prevent yung krimen. Tapos at the same time, ma-prosecute din kung ano man yung kailangan i-prosecute. Kasi, alam mo, prevention is better than cure. Yun ang dahilan ba't naglalagay ng mga batas in place para ma-prevent kung ano man yung mga kailangan i-prevent. Follow-up question go. Pero po kasi kung makikita natin sa panahon ngayon, di ba, ang batas most likely nakaanib na lang sa may pera. Yung mga mahihirap, sila lagi yung naiipit. Minsan ginagawa pang parang palit ulo. Aha. Ano tanong mo dun? Ang tanong ko po is, nagagamit pa ba yung batas ng maayos sa panahon ngayon? Or ano po ba yung pwede nating gawin para maiwasan na gamitin yung batas sa maling paraan? Para hindi magamit sa'yo sa maling paraan yung batas. Magpakayaman ka. Hindi ka pwede reklamador. Puta, alam mo nang ang ganyan ng kalakaran. Diba? Alam mo nang ang batas nakapanig sa mayaman. Di magpakayaman ka para sa'yo nakapanig yung batas. Tangin na naman talaga, brad. Di pwede reklamador ka sa mundo, brother. Di pwede. Bakit? Ano papala mo reklamo? Kung alam mo nang ganyan pala ang kalakaran, di pumanig sa'yo. Paano mapapapanig sa'yo? Kung ano man yung requirement para pumanig sa'yo. Kung requirement dyan pera, di sige, pera. Requirement dyan abogado, di abogado. Requirement dyan, kailangan ikaw mismo abogado, mag-aboga siya ka.
Simple. Sa ganyang angulo, madali ang buhay eh. Sa ganyang angulo, tinan mo, yung victim mentality kasi na, hindi, pag mahirap ka, bla bla, walang hostisya. Putang ina. Alam mo na nga meron namang libreng abogado, hindi nga lang sobrang galing sa PAW. Bakit? Sa sobrang dami ng hinahandle nila na kaso eh. Hindi yung abogado ang hindi magaling, kundi yung pagkakahandle hindi magiging masyadong magaling dahil sa dami ng kaso na hinahandle nila doon. O, ano ngayon na ibig sabihin? Kung gusto mo na ikaw lang ang hinahandle na kaso, matuto ka magbayad ng abogado. O, wala kang pera. O, gumawa ka kasing pera. Ganon kasimple yun. Alam mo naman kung ano kailangan mong gawin. Hindi tayo pwede marereklamo dito. Hindi pwede marereklamo. Kaya nga sa Project 1, bawal mareklamo dito eh. Hindi mo gusto yung pamalakad ng presidente? O, tulungan mo ngayon. Pagka nagkaroon ng eleksyon, ikaw ngayon yung mga kampanya. Ikaw ang kapalit. O, di ba? Simple. Pero hindi ba, reklamo ka, maghapon magdamag, mandadamay ka pa ng ibang nagre-reklamo rin. Bawal ang reklamo dito. Bawal. Diretso, mag-suggest ka kung may suggestion ka. Pero magre-reklamo ka, tapos wala ka suggestion, ano yan? Sige, kawawa ka naman. Kawawa naman, nagre-reklamo. Hihimasin na yan. Siya, kawawa naman ang putang ina mo. Kinang ina mo, kawawa ka naman. Kawawa. Hindi pwede mo ay, nako. Reklamo, tapos wala ka naman suggestion. Diba? Hindi pwede yan. Reklamo, wala kang gustong resolution. Patangina, hindi pwede yan. Reklamo dapat sa paraang pa-suggest. Pag napagbigyan yung suggestion mo, maligaya ka. Pag hindi napagbigyan, ayos lang, huwag ka sasaba. Loob, susunod na eleksyon, tsaka ka bumira. Ganun lang naman yun eh. Follow up, go. Yun lang, brother. Okay, Ryan, go. Moreno, Baguio. Good evening po, Sir Chai. Good evening po sa ating lahat. Hello. Ang tanong ko po ano ang mga pangunahing sangkap ng isang masayang buhay? Masayang buhay. Sarap, tangan ng pangunahing sangkap ng masarap ng buhay. Masayang buhay. Una, lahat ng problema mo, resolbahin mo. Kasi pag hindi mo niresolve yung problema mo, nagkakapatong-patong yung problema, hindi masarap ang buhay. Pangalawa, kung pakialaman yung problema ng ibang tao, diyan nagkakaproblema eh. Mars, baka pwede pautang na mo, 5K. Babalik ko rin sa katapusan. Tutubuan ko pa. Tingnan mo, ending niyan, sila wala ng problema, ikaw ngayon na may problema, paano mo sisigilid yung inutang sa'yo? Tanga ka eh. Kung pakialam yung problema ng ibang tao, pag pakialam ka ng problema ng ibang tao, tingnan mo, ikaw nagkakaproblema dyan. Nak, baka pwede, pairam naman 10K. Kautang kasi ako sa kapitbahay, Shopee delivery. 10K lang, no? Sosoli ko rin sa katapusan. Tapos yung nanay mo, gawa ng problema. Siya lang gawa ng problema. Alam mo na, hindi nasosoli yung pera niyan eh. Alam mo, hindi nasosoli. Magbigay ka na lang, ito 1K. Ganyan lang kaya natin eh. Ba't wala pa akong pera eh? Meron tayo eh, 12 million sweldo ko, utang ka pa 10. Parang halos isang buwang pinaganap buhay ako na yun. Hindi pwede. 1,000, ganyan lang kaya, pasensya na muna mama. Pagka mayaman na ako, kahit bigay ko na lang sa iyo yung 10,000. Wala eh, mahirap pa tayo eh. Diba? Ganon kasimple eh. Yan, pinakamagandang halimbawa kung paano magiging masarap ang buhay. Isa pa, gawa ka ng maraming pera. Diba? Masarap ang buhay ng maraming pera eh. Huwag nga lang masyado maraming problema. Huwag ka mahilig sa problema. May mga tao mahilig gumawa ng problema eh. Puta, didikit ka sa kusino man, tapos may asawa, putang ina. Tanggal, tapyas ngayon ang sarap ng buhay mo dyan. Tapyas, ang sarap ng buhay mo dyan, kahit sabihin mo pa may pera yung lalaki, tapyas ang sarap ng buhay mo dyan. May asawa andap-andap ang loob mo, baka nandun sa asawa yan. Kakatuta sila, tapos kakatuta sa akin pagkatapos, putang ina mo. Hindi Saka gawa ka ng sakit na ulo, magbi-business ka pa, tapos wala kang malay sa business. Tapos lahat ng pera mo, dun mo inubos. Paano ka sasarap ang buhay mo dyan? Papasok ka pa sa networking. Putang ina. 5 ang pinaghirapan. 5 ang pinagputahan. Gagawa lang sila ng event, kaliwat kanan. Lapnos yung pera mo eh. Gawa lang sila ng event, kaliwat kanan. Yung konti na lang ang konti na lang na kinita mo sa networking. Putang ina, biglang bibira pa na may event daw sila at kailangan 20,000 ang bayad mo, 30,000 ang bayad mo. Putang wala ka na kapera-pera, pinuwersa ka pa na mangutang. Putang ina. Ayan, tanggal ang sarap ng buhay mo dyan pagpasok mo sa networking. Pasok mo sa networking, lapnos talaga buhay mo dyan. Alam mo, simple ang buhay, napakasarap ng buhay.
Doon pa lang sa pag hindi mo kayang mag-anak, huwag ka munang mag-anak. Hindi mo pa kayang ayusin yung sarili mo, huwag ka muna mag-asawa. Yan, napaka-basic niyan. Napaka-basic niyan. Tayo, hindi mo na, yung sarili mo pa nga lang, hindi mo pa makapakain ng maayos, dagdag ka pa isa pa, palamunin din, para pares lang kayo. Tapos iaasa mo sa kapatid mo, ate, baka pwede naman makahiram ng panggatas para sa ano mo, pamangkin mo. Putang ina, pati yung gatas, inihiram mo pa sa sa kapatid mo. Sobrang ka naman nag-anak ka, nag-asawa ka, tapos hindi mo alam kung ginagawa mo sa buhay mo. Puta ulol. Yun ang sagot ko, follow up, go. Follow-up question po. Ano po masasabi nyo sa swerte at malas? Hindi ako naniniwala sa gano'n, Hinduism yun eh. Hindi ako naniniwala sa swerte at malas. Naniniwala ako sa tsamba. Yan, meron talaga tsamba. Pero para sabihin mo yung parang yung ginawa mo, babalik sa'yo. Mahirap yun eh, kasi tangina, bumalik na ba sa atin yung si Saldigo? Nahuli na daw ah. Nahuli na, pero na-stop lang daw. Hindi daw meaning nung nasalitang nahuli. Napa-stop. No. Napahinto. Oh. Hop. Ano nangyari? Nahuli. Paano nahuli? Napa-stop. Tangina talaga. Pero pera ba nakuha nila ano? Nabalik na ba? Yung mali-maleta? Nabalik na ba? Oh, di ba? Oh, sasabihin, mamalasin tayo ka, mamalasin. Minalas na ba? Mukhang sinuswerte pa nga eh. Ang sarap ng buhay eh. No. No, nakakapag-around the world pa. Nakaka-request pa ng asylum sa France. Oh, tangina ganyan, di ba? Sarap. Sarap ng buhay. Di ako naniniwala dyan sa swerte at sa malas eh. Sorry ha, di ako naniniwala sa swerte at malas. Pag naniwala ka sa swerte, malas yan. Ako diretso, trabahuin ko na lang. Baka sakaling makachamba ng magandang chamba. Yan, chamba. Minsan, tama yung sabi na sa basketball eh. Mas naniniwala pa ako kaya swerte malas eh. Basketball daw, lakas tira, lakas chamba. Woohoo! Ganon din sa bilyar, lakas tira, lakas chamba. Pong! Pag sasargo ka, pag sargo mo sa bilyar, puta mahirap lagyan ng strategy yun. Sargo pa lang yun eh. Sa sargo, lakas tira, lakas chamba talaga yan. Nanghirap lagyan ng strategy niyan sa umpisa. Ganun ang bagsakan nun. Mas naniniwala pa ako sa lakas tira, lakas chamba kaysa sa swerte. Follow up, go. Mark, kumbate. Yun lang po. Sige. Sir Chai, thank you. Okay. Mark, go. Balata mo. Cavite, Canada. Hello brother, magandang gabi po. Hello. Ito po isa sa mga tanong ko. Ganda mo, last ka na. Anong kakayang dalhin ng pasensya? Ulit. Hanggang saan kakayang dalhin ng pasensya? Hanggang sa masarap na buhay. Yung mga nagmamadali, nahuhulog yan sa samot-saring tuksong haling at nakasasama, brother. Magmamadali, relax ka lang. Diba? Pwede mo naman bilisan yung kilos mo nang hindi ka nagmamadali eh. You need patience. Di naman, isipin mo, Project 1M, diba? Akin ba to? Saan to? Okay. Mamaya, hindi pala eh. Lips to lips kami nung kung sino mahuli uminom dyan. Diretso, yung pasensya, importante yan sa pag-alagwa. Alam mo, Pilipinas, makinig kayo sa akin. Huwag kayong maniniwala na ang itsura ng pagyaman, yung pinanonood nyo sa social media. Sports car, mansion, hindi yan ang itsura ng pagyaman. Yan ang itsura ng paggastos ng pera. Yan ang itsura. Pero yung sasabihin mong pagyaman, puta hindi, boring yan. Diretsa lang, boring ang pagyaman. Gagawa ka ng pera, paulit-ulit, titiisin mo yung kaburingan habang iniipon mo yung pera, habang hindi ka gumagastos para sa kapritsyo. Ganyan ka-boring yung paggawa ng pera. Eh, tatanong mo, hanggang saan ka madadala ng anong tawag doon? Pasensya? Ha? Hanggang sa masarap na buhay. Sabi nga nung isa, hanggang leeg. Oo. Follow up, go. Paano po kayo nag-handle ng emosyon? Ang emosyon, inuuna muna resulta. Ano ba eksakto yung resultang gusto mo? Tsaka mo kayo nikabit yung emosyon na kailangan. Baka, tinan mo, pansinin mo. Ito. Mapapansin mo, bakit parang tunog galit? Parang laging tunog galit. Tunog galit kasi para makuha ko atensyon, kasi madaling makakuha ng atensyon yung galit eh.
Madaling makakuha ng atensyon yung galit. Kaysa yung kalmado. Hindi. Galit, madali. Madaling makakuha ng atensyon. Ngayon, what you do with that attention is a completely different story. Pero ang pinaka-bottom line nun, gusto kong kunin yung atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng tunog galit. So I can incorporate sense in your lives. Para makapagkabit ako ng sense sa mga buhay ninyo. Tunog galit. Pero hindi ako galit. Bakit hindi galit? Wala mang ikakagalit eh. Maliban na lang yun dun sa nahuli daw si Saldi ko tapos hindi naman pala. Yan, nakakagalit yan. Ba't ganyan maglabas ng information? Oo. Pero overall, masasabi ko, ang importante sa konsepto ng galit, yung konsepto na, ano yan eh, anong tawag dun? Anong tawag dun sa ano? Propulsion. Propulsion yan. Propulsion. Konsepto ng propulsion, yan yung parang makina para makarating ka mula sa kung saan ka man nandun papunta sa kung saan mo man gustong makarating. Pwede mong pasakayin dyan sa emosyon. Pagkalibawa, sales, di ba? Pagka sales, kailangan sense of urgency, nagmamadali. Minsan kailangan tunog galit. Pag pinapakalma mo naman ng tao, kailangan kalmado ka rin. Panghatak ng emosyon, ang emosyon din. Yung emosyon, panghatak ng emosyon din. Kung ano man ang kailangan mo resulta galing sa mga tao, i-demonstrate mo kung ano yung emosyon na kailangan mo para mahatak mo yung emosyon na kailangan mo rin sa kanila. Follow-up question, brother. Paano po ba maging magaling sa ginagawa? 3 pillars ng Project 1M pa rin. Paano maging magaling sa ginagawa mo? Tatalinuhan mo ng gusto. Ibig sabihin, you do your own research, magtanong-tanong ka na rin, come up with multiple strategies, tapos, tatrabahuin mo ng gusto. Siyempre, kailangan magsumipag ka. Kasi kahit ano pang taba ng utak mo, pag wala kang kilos, wala pa rin kwenta yan. Ano yan? Analysis paralysis na sobrang ka ng kaka-analyze na paralyze ka na lang. Tapos, pag-iipunan mo ng gusto hanggang sa marating mo kung ano man yung galing na hinahabol mo. Sabi nga nila, approximately 10,000 hours daw yan para maging magaling ka sa kung ano man yung bagay na gusto mo maging magaling. Follow-up question, brother. Okay na po, salamat po. Okay, sige. Good night, everybody. Ako magme-meeting muna sa iba. Bye-bye. Good night, brother. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night.